lang yan. Pero ang pangako ng Diyos, wala siyang pagsubok na pinahintulot na hindi ho natin kayang lampasan. Yun naman po yung nakaka-comfort doon. Na kung may pagsubok man ho tayo, panghawakan natin ang sabi ng Diyos, malalampasan ko to dahil sinabi ng Diyos. Amen? At ito kapatid, kasi the more na ginayakap mo yung mga material na bagay, para bang tawag dito? Nakalayo ka. Oo, no? Pag naman namatay tayo, hindi mo naman mayayakap at para mo madadala yun sa langit. Kumbaga, yung mga material sa bagay dito, katuwang lang natin para mabuhay at magawa natin yung ano. Pero kapag yung naubos na yung oras natin kakaisip para lang magkamal at nakalimutan na natin yung tagulin sa Diyos, sa pamilya, no? Pagtanda natin, mapagano natin, saan ko nila ng aking bungan? Saan ko, di ba? Na-miss natin yung maraming pagkakataon. Thank you, Brother Jason. Yung pagtitipon kasi nagtutulong ito para maawa tayo, mag-click tayo. Actually, applicable din ito pagdating sa parenting. Maganda talaga may pagtitipon patungkol sa paano ba maging magulang. Kasi hindi lahat ng pumasok sa pagpapamilya, alam ang kasikot-sikot, no, sa larangan ng malibaw, pagiging ama ng tahanan. Kaya maganda na meron talagang programa kung saan nagpapalakasan tayo mga tatay. Paano ba maging mabuting tatay? Paano natin ginagabayan ang ating mga anak? Yung mga ganon. So, nakakatulong po kasi yun. So ako naman po mag-share mga kapatid, bibilisan ko po. Sabot ang ating makakaya. So Jeremiah 17, verse 5, sabi po dito, sinabi ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Matutulad siya sa isang maliit na punong kahoy sa ilang na walang magandang kinabukasan, maninirahan siya sa tigang at maalat na lupain na walang ibang nakatira. Verse 7, may kakambyo dito, pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Matutulad naman siya sa isang puno kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito ay hindi manganganib. Dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw, palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Mga kapatid, dito po sa buhay natin, dito sa yung ilalaan nating panahon dito sa mundo, lagi nating i-evaluate ang ating mga sarili. Lagi nating i-check, kanino ba tayo nagtitiwala? Tayo ba'y nagtitiwala sa tao lamang o kay Yahweh lamang tayo nagtitiwala? Kasi ito naman ang sabi ng Biblia, it's foolishness, isang kahangalan na sa tao ka magtiwala. Sa tao mo'y pagkakatiwala ang buhay mo, sa tao mo'y pagkakatiwala yung kaligtasan mo. No, isa pong yung moral values mo sa tao mo ibabase. Idol ko siya no? Kilalang tao to. Ang ginagawa naman nun, masama. No? Kumbaga, doon natin binabase ang ating mga behavior din. Si ano nga, nagmumura diba? Si ganito nga, ganito. Gagawin ko rin. So, bakit ka sa tao nakabase? Bakit mo isinaalang-alang? O minsan sa church week, yung church week ko, hindi naman tao dito, hindi naman nagaganito, hindi naman nga, di ba? So, Kristiyano rin naman siya, dahil tutularan ko, pwede naman pala. No, bakit mo sa tao ibabase ang yung pagsunod sa Diyos? Dapat wag. So, natin, wag kapatid. Wag kapatid. No, sa Diyos lamang kasi ang tao, no, kahit man yan ay pastor o anumang posisyon, ay pwede pong magkamali. No, may kahinaan ang lahat. No, kaya isang matalinong desisyon o dapat maging ng ating isip, na sa Diyos lamang tayo magtiwala. No, kahit na yung katabi natin o kasama natin ay may mangyaring hindi maganda, hindi ho na titinag ang ating pananampalataya. Amen? Yung tipong dadalo lang ako sa Bible study namin kapag kasama ko o kaya kapag sinabihan ako ni ganun, huwag mo natin i-ano sa tao dahil ibig sabihin mababaw,
No? Kapag nawala na siya, wala na rin tayo. So dapat kay Yahweh lamang tayo magtiwala. And applicable to sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. At pangako naman ng Panginoon na kung sa Kanya tayo nagtitiwala, umaasa, mapupunta tayo sa isang puno, no, na nakatanim malapit sa batis, wala kang problema kung maging tag-araw o namang unos dahil sustentado ka ng Panginoon. So, yun lang po ang share ko mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon.